Matuto po agad mag-English gamit ang preposition in. Okay? Ako ay nasa mabuting pangangalaga. Kapag in-English po natin yan, I am in good hands. Okay? Isa pa po. Si James ay nasa malubhang pananakit. Pag in-English po natin yan, James is in chronic pain. Okay? Isa pa po. Siya ay nasa panganganak na. Kapag in-English po natin yan, she is in labor. She po ang ginamit ko para sa siya kasi po ang she po ay babae. So, 'di ba, pag nanganganak po, babae po 'yun, hindi po lalaki. Pag lalaki, ang gagamitin natin ay he. Kung gusto nyong lalaki, pero hindi nyo gagamitin sa in labor. Okay? Kasi ang ibig sabihin ng in labor dito ay nasa panganganak na. Okay? Ang itinuturo ko rin po sa inyo dito ay ang paggamit itong preposition in at saka yung mga kasamahang salita na maaaring ipareha sa kanya. So, tandaan nyo na po itong in good hands, in chronic pain, in labor para laging tama na po yung inyong paggawa ng English sentence gamit ang preposition in. At kung gusto nyo nga pala pong mas matuto pa mag-English, i-click nyo lang po yung link na nasa video na ito kasi tuturuan pa po kayo ng iba pang technique para marami po kayong may English ng tama. Maraming salamat po.